Stress ka ba sa pera? Hindi ka nag-iisa. Dahil milyon-milyong Pilipino, yan ang pinagdadaanan sa araw-araw. Pero merong paraan para iwasan ang stress at huwag maging biktima ng financial anxiety at depression. Kung gusto mong mawala ang stress mo sa pera, kailangan magsipag, maging disiplinado at positibo sa buhay. Nandito ang 8 simple na paraan para makaiwas sa financial stress. Number 1. Mamuhunan. Pag-aralan at suriin ang iba't ibang paraan para mamuhunan tulad ng pamumuhunan sa negosyo, sa mga stocks, mutual funds, real estate, MP2, SSSWISP at iba pa. Tandaan na bago maglabas ng pera para sa puhunan ay siguraduhin mong inaral mo ang paglalaanan mo ng pera. Pinaghirapan mo ang pera mo kaya siguraduhin mo na ang papasukin mong investment ay magbibigay sa iyo ng additional income. Huwag basta-basta maniwala sa mga get-rich-quick scheme dahil wala yung katotohanan at mapupunta lang sa wala ang pera mo. Magsagawa ka ng malalim na pag-aaral at review sa mga investment na papasukin mo. Kumausap ka ng mga tao na ginawa na ang mga investment na gusto mong pasukin at magpaturo ka sa kanila. Kung wala ka pang investment at gusto mo nang simulan para maiwasan ang stress sa pera, type investment in the comment section. Number 2. Pagbabudget. Lahat ng mayayaman at kahit malalaking kumpanya ay merong pagbabudget ng pera nila. Nakaplano ang bawat pera kung saan nila ilalaan. Alam nila kung saan napupunta ang perang pinaghihirapan nila. Kung baga, naka-account ang bawat gastos nila. Ikaw pa kaya na hindi naman kasing yaman nila ang hindi mag-budget? Planuhin mo ang mga gastos mo at siguraduhin na alam mo kung saan napupunta ang pera mo tuwing ikaw ay kumikita. Siguraduhin mo din na may nakalaang bahagi ng iyong kita para sa pag-iipon at pamumuhunan kung gusto mo talagang magkaroon ng extra na kita at maging handa kung sakali man magkaroon ka ng emergency na gastusin. Sa pagbabudget, makakatulong ito na mabawasan ang stress mo sa pera. Number 3. Pag-iipon. Isama ang pag-iipon sa pagbabudget. Hindi pwedeng wala kang ipon kahit gaano pa kaliit ang kita mo. Kung hindi ka talaga makaipon dahil kulang na kulang ang pumapasok na pera, ibig sabihin kailangan ka na gumawa ng paraan para magkaroon ka ng extra or dagdag na income. Huwag magkaroon ng dahilan or excuse sa hindi pag-iipon. Ang hindi pag-iipon ay isa sa pinakamalaking money mistake na pwede mong gawin sa sarili mo. Kung hindi mo isasama to sa sistema mo, siguradong ikaw ay malulubog sa utang pag magkaroon ka ng hindi inaasahang emergency na mga gastusin. Dahil kung wala kang ipon, mapipilitan kang mangutang na may malaking interest, na lalong magpapahirap sa iyo sa pera. Maglaan ng isang bahagi ng iyong kita para sa pag-iipon at panatilihin ang disiplina sa paglalagay ng pera sa iyong savings account o iba pang mga digital banks na may malaking tubo sa pera mo. Kung meron ka ng ipon sa mga digital banks, congrats sa'yo. Please type digital sa comment section. Number 4. Magkaroon ng multiple income streams. Sa mahal ng bilihin ngayon, hindi na talaga kaya ng ordinaryong Pilipino na isa lang ang income. Sikapin na maghanap ng iba't ibang mga paraan para kumita ng karagdagang kita, tulad ng pagtatrabaho sa iba't ibang trabaho, pagtatayo ng negosyo, freelancing, use social media at iba pa. Ngayon, dahil sa technology, madali nang gumawa ng extra income kahit cellphone lang gamit mo. Pwede kang sumagot ng mga survey, resell ka nang wala kang nilalabas na puhunan, magbenta ka online, mag-ahente ng mga property, kotse at iba pa. Wala nang dahilan ngayon para hindi makagawa ng iba't ibang source of income. Dahil kahit bata ngayon ay yumayaman dahil sa social media. Gamitin ang technology sa iyong advantage para makagawa ka ng maraming source of income.
Kung plano mo nang gumawa ng maraming source of income para di ka na ma-stress sa pera, type multiple sa comment section. Number 5. Pagsunod sa financial plan. Ngayon na motivated ka na mag-ipon, mamuhunan at dagdagan ang source of income mo, maging disiplinado sa pagsunod sa mga plano mo. Kung ang plano mo para makaipon ay hindi ka basta-basta gagastos at magpapabudol, dapat consistent ka. Kung gagawa ka ng ipon challenge, siguraduhin mo na araw-araw mong pipiliin ang plano mong mag-ipon at umunlad dahil napakadaling mawalan ng motivation para makaipon. Marami kang mga challenges na pagdadaanan. Pero kung papairalin mo ang disiplina mo sa pagsunod sa plano mo para hindi ka na ma-stress sa pera, panigurado makakabuti ito sa'yo para maabot mo ang financial goal mo sa buhay. Sundin ang iyong plano at panatilihin ang disiplina sa pagpapatupad nito. Your discipline is the key para mawala ang stress mo sa pera. Huwag maging pabaya at maging determinado na makamit ang iyong mga goal sa pera. Kung ikaw ay handa na planuhin maigi ang finances mo at ng pamilya mo, type plano in the comment section. Number 6. Pagbabayad ng utang. Balikan at suriin ang iyong mga utang at magtakda ka ng isang plano para sa pagbabayad nito. Maglaan ng isang bahagi ng iyong kita para sa pagbabayad ng utang hanggang sa mabayaran mo ng buo ito. Kung dalawa ang source of income nyo sa family, ikaw at ang partner mo, sikapin mo na isang income lang ang gagamitin nyo para sa mga expenses nyo. At yung isang income, gagamitin nyo para mabayaran ng buo ang mga utang nyo. Mamuloktot lang sandali hanggang mabayaran ng utang. Malaking peace of mind ang naibibigay ng pagbabayad ng utang dahil mawawala lahat ng alalahanin mo sa mga pinagkakautangan mo. Hanggang ikaw ay may utang, ikaw ay kayang kontrolin ng mga pinagkakautangan mo. Kung ayaw mo nang ma-stress sa utang, type pay off in the comment section. Number 7. Financial education. Maglaan ng oras at pagkakataon upang mag-aral tungkol sa pera, pag-iipon at pamumuhunan. Huwag maging kampante at patuloy na pag-aralan ang mga bagong konsepto at strategy tungkol sa pera. Ang hindi nag-educate sa sarili nila tungkol sa pera ay malaki ang nagiging pagsisisi sa huli dahil hindi mo na maibabalik ang mga panahon na nagsayang ka ng malaking halagang pera dahil hindi mo in-educate ang sarili mo. Huwag mo nang hayaan tuluyan ka pang ma-stress at ma-depress sa pera. Simulan mo na agad i-educate ng maigi ang sarili mo tungkol dito. Sisiguraduhin ko sa iyo na ito ang pinakamagandang investment na maibibigay mo sa sarili mo at sa pamilya mo. Number 8. Pagbibigay sa iba. Maglaan ng isang bahagi ng iyong kita para sa pagbibigay at pagtulong sa mga nangangailangan. Ang pagbibigay ay hindi lamang nagbibigay ng tulong sa iba, kundi nagbibigay din ng kasiyahan at kaginhawahan sa iyo. Sa pagbibigay, pwede nitong mabawasan ang stress mo sa pera. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga steps na ito at pagbuo ng isang mahusay na money system, maaari mong mapaunlad ang iyong financial situation at hindi ka na ma-stress sa pera. That's it for today mga kabos, mga kamama. I hope day by day natutulungan ko kayo to be more intentional with your money para in the future together we can all build generational wealth para sa pamilya natin. Good luck!